Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa salita ng Panginoong Diyos, sa oras na ito ay ating pag-aaralan sapagkat ito isang pagsamba sa Kanya. Ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito ng ating buhay. Lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago din tayo sa kaalaman ng Kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Tumitibay ang ating pag-asa sa Kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng ating mga viewers. Napakasaya sapagkat ang mga kaibigang ito ay patuloy na susubaybay. Diyan sa Pasig, sa Kalibo, sa Nela, sa Daet, sa Taytay, sa San Ildefonso, Gumaca, Culao, Guimaras, Zamboanga, Masbate, Balagtas, ganoon din sa Rizal, sa Bacolod, ganoon din sa Lumalinda, Tagalog, Tay, at Lumalinda Filipino Church. Sa Central Filipino, Glendale, ganoon din sa Northern California, Avon Park, Florida, Edmonton, South India, St. Louis, Missouri, Orlando, Tel Aviv, Ireland, Chicago, Louisiana, ganoon din sa Northern Guam at Germany. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers at masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. At ibinabahagi ito sa iba, ang programang ito. At doon namin nalalaman, nakikita, nilalike namin ang mga comments ninyo at purihin ng ating Panginoon Diyos. Ito'y paraan para nagpapalakasan ng bawat isa sa atin. At ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy pa rin ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joel Abunales. Siya po ay patuloy nakikita sa programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Mabuti po, Pastor Ray. At binabati ko po muli ating mga manonood sa iba't ibang dako ng mundo. Nawa ay masumpungan sila ng programang ito na nasa isang magandang kalalagayan at nawa ang amin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa leksyon na ito ay magbigay kalakasan po sa inyo at makatulong sa inyong paglabong espiritual. Ang isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Piadacan. Siya po ang president ng Hope Channel North Philippines at siya ang ating bagong director ng communication dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Mabuti naman, Pastor Urbi, no? Kayo po ay nagpapasalamat muli na makasama kayo sa ating pag-aaral ngayon at nawa ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na pag-aaralan namin ang iyong mga salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan. At nawa ang banal na Espiritu ang puspos-pos sa amin at magkaroon kami ng karunungan, kaalaman at mapabuti at mapaibayong aming ugnayan sa inyo na malalapit na pagdating ng aming Panginoong Jesus ay lagi kaming handa sa kanyang pagdating. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming kasalanan, ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating panglabing-isa na paksa na pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na dinakip at nilitis. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 14:36. Ito ang sinasabi. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kupang ito. Gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Napakaganda ang ating leksyon ngayong linggong ito. At buuin natin ang ating leksyon sa 3 punto. Ang unang punto dito ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel. Ang pangalawa naman ay si Pastor Bong. At balik kay Pastor Joel ang pangatlo. At ang unang punto dito ay Jesus proves He is our faithful friend. Ang second dito ay Jesus proves He cares for us. Ang pangatlo ay Jesus proves He holds no grudges. Kaya ang unang punto ipapaliwanag sa atin, Pastor Joel, anong ibig sabihin nito? Ayan, maraming salamat, Pastor Ray. Sa unang punto pa lang, makikita na natin yung malakas na emphasis
tungkol dito sa pagiging tunay na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Meron nga tayong kanta sa ating hymnal na kinakanta natin na the best friend to have is Jesus. Yes. So maging sa lesson natin ito, Pastor, no? Sa Taken and Tried, itong chapters ng Mark 14 to 16, tinatawag ito na the Passion Narrative. Dito na yung mga pahuling bahagi ng buhay ni Jesus sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay na maguli. Kaya tutunghayan natin paano nga ba sa point number 1 na ito na naging faithful, paano natin makikita na faithful friend ang ating Panginoong Yesus. Ulitin natin, Pastor, na ang aklat ng Mark ay mahilig gumamit ng sandwich stories. Diniscuss natin yan noong Lesson 3, pinag-usapan natin dyan kung paano nangyayari yung sandwich stories, ano yung mga story na mayroong mga pag-i-insert. Ngayon, may story ulit tayo dito at merong mga comparison tayong titingnan regarding po dito. Maganda siguro, Pastor, basahin natin simula sa Marcos 14, ang talata ay 1 hanggang 11. 2 araw noong bago ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Pinag-iisipan ng mga punong pari at ng mga eskriba kung paano huhulihin siya ng patago at siya'y may papatay. Sapagkat sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang taong bayan. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitungin habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y may pagbibili ng higit sa 300 denaryo at may papamigay sa mga dukha. At kanilang pinaggalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat lagi ninyo kasama ang mga dukha at kung kailan ninyo nais, magagawan ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Napauna na niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan ay ginawa ng babaeng ito ang sasabihin sa pag-aalala sa kanya. Si Judas Iscariote naman na isa sa 12 ay nagpunta sa mga punong pari upang may pagkanulo siya sa kanila. Nang marinig nila ito, sila'y nagalak at nangakong siya'y bibigyan ng salapi. Kaya't naghanap siya ng pagkakataong may pagkanulo siya. So, tinatawag yan na fifth sandwich story sa aklat ni Mark. So, makikita natin dyan na directly link yung passion narrative na ito doon sa dalawang story. Una, doon sa pangyayari doon sa babae na binuhos ang pabango sa ating Panginoong Yesus at ganun din si Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Yesus. Tingnan natin yung dalawang may pareho silang ginawa, Pastor, na i-contrast po natin dito sa story na to. Kasi gusto natin patunayan dito, Pastor, na yung sa lesson natin, Taken and Tried, mahirap yung pinagdaanan ni Jesus. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, sa ating mga punto na pag-aaralan yung number 1, siya ay faithful friend pa rin natin. So una dito, no, yung contrasting nung dalawang actions na ito, yung babae ay hindi pinangalanan sa aklat ni Marcos. Okay? Pero yung si Judas ay meron siyang pangalan, okay? Ano pa, yung value ng gift ng babae ay nandoon sa story, pero yung kay Judas ay yung kanya ay price ng promise ng matatanggap niyang pera. So sa pag-aaral na to, walang specific reason bakit kung ano ba talaga yung nasa kalooban ng babae, bakit ginawan. Kasi nagulat yung buong guest na nandoon sa bahay. Bakit niya ibinuo? Sabi nila, dapat ginamit na lang yan sa kumbaga parang gastos lang yan. Walang kwenta yung kanyang ginawa. So dito pinapakita natin na talagang sa gospel na ito na pinakita ni Marcos, na talagang there is something doon sa actions ng babae na dapat makuhanan natin ng lesson. At hindi rin kataka-taka dito, no, hindi rin malilimutan ng text na ito doon sa ginawa ni Judas
nag-i-imply ito, Pastor, ng kanyang motive ng greed. Kaya ang sabi ng author ng Sabbath School lesson natin, the Gospel of John makes it explicit, yung tinatawag ito na, sa Mark ay yung mga words na good, ginamit ni Mark yung word dito na good para i-illustrate yung dalawang motives. Dito, yung ginamit yung good kasi yung woman's action ay ginawa niya ito, pwede niyang gawin, sabi dito ay woman's action, good, beautiful, in Mark chapter 14 verse 6. He says you can also do good for the poor, Mark chapter 14 verse 7. He calls her deed part of the good or good news. So, puro good yung mga bagay na ginawa ng babae. So, in contrast, kay Judas, ito ay good opportunity para mag-take advantage si Judas over sa kanyang betrayal kay Jesus. So pansinin natin dito kung gaano kahirap itong kasi ang expectation dito dapat si Judas nagpakita ng loyalty, faithfulness kay Jesus kasi kasama siya doon sa 12 na palaging kasama ni Jesus. Pero at the end of everything na nangyari, si Judas pa rin ay, alam yun, ipinagkaanulo niya si Jesus. Pero ang sabi dito ng lesson natin, what this play on words suggests is that the plot of men to destroy the Messiah will actually become part of the gospel story because it brings to fruition the will of God in giving His Son for the salvation of humanity. Although, si Judas, pinili niya, pero sabi ng ating pag-aaral, kailangan mangyari ito para yung buong sanlibutan na mangyari lahat nakapropesiya para malaman ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. So, anong implikasyon nito ng ating pag-aaral ito? Related na kasi ito, Pastor, sabi nga natin, yung sa suffering, death, and resurrection ni Jesus. Si Jesus po dito, bago yung kanyang kamatayan, nag-institute na siya ng tinatawag na memorial service, transition ng Jewish Passover celebration to Israel's leaving Egypt, na ito ay ipinakita dito na si Jesus ang nag-i-initiate ng covenant. Si Jesus ang nag-i-initiate ng pakikipagkasundo. Kasi dito, Pastor, may betrayal eh. So, pero si Jesus, faithful sa friendship niya, siya ang nag-initiate ng covenant. Ito ang kagandahan dito ng lesson natin. Striking talaga yung concept dito ng Lord's Supper, Pastor, kasi in-institute ni Jesus, yung tinatawag natin na yung covenant dito ng Lord's Supper, no use is made of the lamb of the Passover meal kasi si Jesus na mismo yung Lamb of God. Siya na yung hain eh. Pinapakita yung ino-offer niya talaga yung buhay niya. Kahit na may betrayal sa kanya, yung pinakamalapit sa kanya, pero si Jesus, i-offer niya pa rin yung kanyang sarili kasi tapat siyang kaibigan. And the bread of the Lord's Supper represents His body. The new covenant is sealed with the blood of the covenant para sa ating lahat. Although naka-prophesy na naman ito sa Old Testament regarding sa betrayal, sa mangyayari kay Jesus, pero ipinapakita ng lesson natin na sa kabila na nangyari, hindi ang tao, Pastor, ang umaabot sa Diyos. Si Jesus ang nag-aabot ng kanyang sarili sa Diyos. Imagine, nandun na sa gustong ituro na ni Jesus sa kanyang mga disipulo yung concept ng Lord's Supper. Ako yung hain, ako yung naghahandog ng aking sarili, yung aking dugo na mabubuhos para sa inyo. Gusto niyo ipaunawa sa mga disipulo ang kahalagahan ng pagiging yung pagpapakumbaba, kahalagahan ng pagiging tapat. Si Jesus tapat sa kanyang covenant, tapat sa kanyang pangako na kahit na nangyari yon, siya ang nag-initiate ng reconciliation, siya ang nag-initiate ng pagpapakumbaba. Kasi may concept tayo dito, Pastor, lalo pag may kaaway tayo. Siya ang may kasalanan, dapat siya lumapit sa akin. Siya humingi ng sorry. Diba? Lalo pag may mga conflict tayo sa mga iglesia natin. Kaya naniniwala ako, Pastor, pag hinandle natin yung conflict biblically and effectively, malilesen yung maraming mga gusot sa simbahan. Lalo pag na-experience sila yung kung paano yung representation ng buhay ni Jesus ng pagpapakumbaba. Imagine, binitray ka, pero faithful ka pa rin sa covenant mo. Siya ang nag-initiate ng covenant. Siya ang nag-institute ng covenant para ma-reconcile lahat tayo sa ating Panginoong Diyos. Gaano kahalaga yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na ito? Talaga nagpapatunay dito, Pastor, sa lesson natin na bagamat siya ay taken and tried, pinakita niya pa rin dito na He is our faithful friend. Mapagkakatiwalaan natin si Jesus. Bagamat tayo, nagkakasala tayo sa Kanya, nakakalabag tayo sa Kanya, pero si Jesus ang gumagawa ng paraan para mag-reconcile siya
sa ating mga taong makasalanan. Ganon kahalaga, ganon ka-faithful na friend si Jesus sa atin, Pastor. Pagaganda. Kaya imaginein mo, kaibigan, si Jesus. Kilala niya yung takbo ng isip. Binabalaan na niya si Judas na huwag mong gawin yan. O darating ang panahon, mayroon sa inyo ang magtatakwil sa akin. Gagawa ng paraan para ako'y ipapapatay. Ginawa pa rin niya. Pinili pa rin ni Judas yun. Very debatable yun. Pinili niya pa rin niya. Kung halimbawa, hindi si Judas, sinong papalit sa kanya. Pero mayroon pa rin pipili. At pinili ni Judas na magiging Judas nga siya. O kaya binebetray niya ang ating Panginoong Hesus. Nasa isip niya na paggawin niya yon at mangyayari at lilitisin ang ating Panginoong Hesus, ay gagawa ng paraan ng ating Panginoong Hesus na paglaban niya ang bansang Israel at maging hari. At yun ang direksyon niya para pag naging hari ang Panginoong Hesus at ipaglalaban niya ang kanyang sarili, gagawa siya ng paraan, ay kung maging hari na siya sa lupa, kita mo, ako ang dahilan yan. Kasi ako ang dahilan, kaya ginawa ko yan para maging ganyan siya. So, pero ang isip ni Judas ay iba. Ibang paraan, Napakahirap yun sa atin. So, alam mo, Pastor, nakakalungkot din, yung mga nandun sa, yung babae, nandun siya, ibinigay niya yung sa babae naman, pabango, sa ating Panginoon. Pero yung mga tao nagsasabi na, bakit? Sayang naman to, sayang, No, ganyan, mga kapatid, ganyan nangyayari sa church din natin, sa paligid natin. Reality, tayo ay maglilingkod, pero yung mga nasa paligid natin, minsan ay tinutuligsa pa tayo. Na yung iniisip natin kung sino pa dapat yung magsusuporta sa atin, yun pa yung tumutuligsa sa atin. Doon din yung nangyari doon sa babae, nakakalungkot na siya ay gumawa, pero ang tinitingnan, sa halip na yung paglilingkod sa Panginoon ang tinitingnan. Ang tinitingnan yung paglilingkod sa sarili. Now, eto, Pastor, napaganda ng point din dito. Hindi lahat ng pagkakataon na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, maganda yung maririnig natin sa paligid. Correct. Hindi lahat. Maaring sabihin ninyo, naglilingkod ako sa Panginoon. Bakit? Mga leader pa minsan ang magtutuligsa sa'yo. Pero ganyan talaga yung nangyayari. Dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, sa buhay natin, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, nakikita, parang nabubulgar yung gumagawa ng masama dahil ginagawa mo yung mabuti. Sa ganyan sa trabaho po, mga kapatid, kapag ikaw ay tapat sa trabaho mo, nakikita ng mga boss mo na yung iba ay hindi tapat. Ano ang nangyayari? Sinasabi ba nila na, dapat mag-ayos na ako kasi tapat siya? Hindi. Magagalit siya sa'yo. Dahil ikaw yung tapat, nagagalit yung mga tao sa'yo dahil sa nabubulgar na hindi sila tapat sa buhay. Kaya nakakalungkot, Ganyan ang mangyayari, mga kapatid, sa huling kapanahunan. Tayo, maglilingkod tayo sa ating Panginoon, gagawa tayo ng mabuti. Pero hindi lahat ng mga tao ay titingnan tayo na okay yung ginagawa natin. May pagkakataon na uhusgahan pa tayo, tutuligsain tayo at ipipersecute pa tayo dahil sa gumagawa tayo ng mabuti. Kaya yung tama itong unang punto natin na nagpapakita pa rin sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay tapat na kaibigan. Correct. Kahit sisiraan ka man ng mga tao, kahit anong gagawin ng mga tao sa iyo, nakagaya ng babaeng ito na siya yung una na naglingkod sa Panginoon. Naunahan lang mga iba. Naunahan lang sila. Kaya minsan ay, kung naunahan ka na, minsan ay sisiraan mo na yung nauna sa iyo. Nakafocus na ang isip ng Panginoon ng mga tao doon sa taong yun. Kay sa babaeng yun. Kaya ganun ang ginawa nila. Kaya sa iglesia, wag naman sanang ganun. Kundi ang bawat isa sa atin, hindi pa unahan, kundi yung katapatan ibinigay ng babaeng ito sa ating Panginoong Hesus. Kaya pinuri ng Panginoong Hesus ang babaeng ito. Kahit wala kayong kahit anong sabihin nyo sa akin, kahit sisiraan nyo man ako, basta ang aking focus, ibigay ko lahat ito, paglilingkod sa aking Panginoong Hesus. Wala na akong masasabi dyan. Basta mapagbigyan at mapapuri ko ang ating Panginoong Hesus. Wala, tama na yun sa akin. Ang maganda doon, Pastor, hindi mo yun makakalimutan dahil on the 4 Gospels, kasama yun sa kwento. Laging siyang nakikwento. Kaya gusto ko rin tularan dito, Pastor, yung
yung management ni Jesus ba? Yeah. Paano niya, alam niya eh. Oo. Pero hindi ko maano sa kanyang perspective. Paano mo na-handle? Parang siguro pag nakarating ako sa gusto ko paano mo na-handle lahat? Alam mo kung sino magbe-betray sa iyo eh. Di ba tayo kasi human nature natin? Parang minsan gusto mo nang panatan yung sa sobrang inis at galit mo. Tayo pag may sobrang close tayo na friend, lagi isipin na sa lahat ng kaibigan ko pa, ikaw pa magbe-betray sa akin. Siyempre gagawa ka ng maraming hakbangin. Pero yun nga, nagusto ka dito sa discussion lesson natin. Si Jesus yung binitray, siya nag-initiate ng reconciliation. Napakaganda na example ni Jesus. So, ganun din sa atin, reflection, Pastor. Sana tayo din maging tulay din ng reconciliation. Tulay tayo lagi ng pagpapakumbaba, pagkakaisa, imbis at tayo yung nagiging dahilan ng hidwaan. Right. Unang punto ay napakaganda na ang ating Panginoong Jesus ay pinakita niya kung paano siya tapat sa kaibigan, sa lahat ng mga ito kahit siya ay sinisiraan o kaya binebetray, pinagkakaisahan, patuloy siyang umaabot, kagaya sinabi nyo, na magiging kaibigan. Pangalawa na tayong punto ay Jesus proves He cares for us. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Bong. Dito po sa puntos na ito mga kapatid, makikita natin na yung ating Panginoon nagpunta doon sa Garden of Gethsemane. No? Mga kapatid, kita natin doon sa tala. Sa Mark 14:32-42, no? Siya po ay nagpunta doon para manalangin. Sinama niya ibang mga disipulo na nandun. At siya po ay pumunta sa malayo. Sinabi niya doon sa mga disipulo, dito lang kayo ay magmatsyag at manalangin. No? At siya po ay pumunta doon at siya po ay nanalangin. And one of the things na ipananalangin ng ating Panginoon, yung mababasa natin sa Mark 14:36. Pastor, pwede mo bang basahin yung Mark 14:36? At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Now, makikita po natin mga kapatid, no, yung human nature ng ating Panginoon na parang gusto niya, wag na natin ituloy ito. No, pwede bang wag na natin ituloy ito? Ang ganda ng word na ginamit ng ating Panginoon, yung Aba, na ibig sabihin po Father, na ito po ay talagang malapit sa ating Panginoon at ito po yung sense of respect. May sense of respect and reverence, no? Na kasama rin yung intimacy. Now, hindi po ginamit yung daddy. Oy, daddy. Pwede bang hindi po ginamit yung daddy kasi parang yung daddy, parang modern lang siya, parang casual, no? Na pag sinabing daddy, pwede mong hindi sundin yung daddy mo, pwedeng sundin mo yung daddy mo. Pero yung ginamit po dito, doon sa Aramaic, yung father. Na merong respeto. Na pag sinabi mong father, ibig sabihin, handa ka na sumunod doon sa tatay mo. Now, ito po ay makikita po natin mga kapatid na ang ating Panginoon nandun, hinihiling niya sana na kung lilipas lang ito at hindi na sana matutuloy, pero hindi yung siya yung masunod eh. Napakaganda ng sinabi po dito eh. Hindi ako, no? It is not me na dapat masunod, kundi ikaw ang masunod, ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga, nung pagkamatay ng ating Panginoon, ay nandun, no? Tinawag rin niya ang Ama at sinabi rin niya na it is finished. Now, kung titingnan po natin, meron pong connection ng ating Panginoon sa Diyos Ama. No, sila po ay nag-uusap, maganda yung relationship nila. Pero hindi rin po maaalis na ang ating Panginoon tumitingin sa atin. Nung nandun siya, nananalangin po siya, nakita po rin niya yung nais ng ating Panginoon, nais ng Diyos Ama para sa bawat sa atin na tayo po ay iligtas. Hindi lang po sila basta ama na tatay. Minsan yung tatay ay hindi mo iniisip, hindi mo pinapansin. Minsan pag busy ka na, ay hindi mo na kinakausap yung tatay mo. Pero sa ating Panginoon po mga kapatid, nandun yung connection talaga. Hindi na putol po yung connection na yun mga kapatid. Na kahit ano ang nangyari sa buhay niya, kahit ano pa yung mga dumadating na problema sa ating Panginoon, hindi pa rin naputol yung connection. At yung connection na yun mga kapatid, yun din yung ino-offer sa atin ng ating Panginoon. Yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ninanais niya na tayo ay magkaroon ng relationship din sa Kanya, na katulad ng relationship ng Ama sa Kanya. No?
ito ay naisip ng ating Panginoon na sana po ay ma-remove, pero sinabit pa rin niya yung kanyang sarili sa ating Diyos Ama. Ang ganda po ng narrative na ito, mga kapatid. Dahil sa hindi yung kanyang sarili ang nasunod, kundi yung nais ng Ama ang nasunod. At siya po ay naging willing, mga kapatid, na sumunod, na kahit alam niya na mahirap ang mangyayari, na alam niya na mahihiwalay siya sa Diyos Ama. Actually, hindi po niya iniisip yung sarili niya eh. Ang iniisip niya na hindi na niya makikita ang Diyos Ama. Pero ito po ay talagang tinanggap, no? At naranasan ng ating Panginoon yung mga hardship sa buhay. Minsan, tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. Minsan, tayo ay patuloy na nakakaranas ng mga pasakit sa buhay natin. Minsan galing sa kung saang-saang mga bagay. Minsan tayo ay tinutuligsa. Tayo po ay nakakaranas ng hindi magagandang mga bagay. Pero ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng promise. At sabi nga ni Pablo sa Philippians 4:13, mga kapatid, no, I can do all things through Him who strengthens me. No, ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kalakasan sa atin. Ganon din ang nakita po natin, mga kapatid. Ang nagbigay ng kalakasan sa ating Panginoong Hesus ay ang Diyos Ama. Nakasama niya doon, no, sa paglakad hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, kasama, mga kapatid, na nagsakripisyo ang Ama. Akala po ba natin ang ating Panginoong Hesus lang ang nandun? Lahat po sila, mga kapatid, no, ay kasama doon ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, na ang pagmamahal nila sa bawat isa sa atin ay ganun na lamang. Kaya nga po, mga kapatid, kung titingnan natin, tayo ay kaya nating gawin ang mga bagay nito dahil sa tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon. Kung may koneksyon ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama, ang Panginoong Hesus rin naman ang nag-o-offer sa atin ng koneksyon upang tayo ay makapanagumpay sa mga pagsubok na darating sa atin. Now, kung titingnan po natin yung Philippians 4:14, binanggit naman ni Apostle doon, nevertheless, it was kind of you to share my troubles. Now, napakabuti na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Pero dahil nandito pa rin tayo sa mundong ito ng masakit, hirap, no, ang ating Panginoon ay kasama pa rin natin. Bagaman tayo makakaranas ng problema sa ating pong buhay, huwag tayong mag-alala. Dahil tayo ay kasama at sasamahan ng ating Panginoon. Bagaman tayo ay manghihina, katulad ng mga apostles, di ba po, ang ating Panginoon nananalangin. Mamaya-maya pinuntahan niya yung apostles, natutulog. No? May mga panahon, no, na tayo ay may problema at hinihiling natin, mga kapatid, yung ating mga kaibigan na hindi tayo natutulungan. Pero ang ating Panginoon, nag-expect din sana siya na mananalangin yung kanyang mga apostles. Pero nung nakita niya, ay, natutulog. No? Ang sabi niya, uy, gumising kayo, manalangin kayo. Pero ang sinabi ng ating Panginoon ay hindi para ipanalangin siya, kundi manalangin sila para hindi sila mahulog sa mga pagsubok. Ibig sabihin, ang focus pa rin ng ating Panginoon ay hindi yung sarili niya, kundi yung magiging kaayusan ng buhay ng mga apostles. Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, pinapakita lang dito, una, ang ating Panginoon ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, sa Diyos Ama. Ang ating Panginoon, siya ay nakatingin sa bawat isa sa atin at mahal niya ang bawat isa sa atin. At nung siya po ay nagpunta doon sa apostles, siya po, mga kapatid, ay tumingin at sinabi niya doon sa apostles na manalangin kayo para kayo ay magkaroon ng kalakasan at kayo ay managumpay sa mga subok na dumadating sa inyo. Kaya nga po, mga kapatid, huwag nating kalimutan, no? Ang ating Panginoon nandyan sa bawat isa sa atin. Siya ay patuloy na umaakay sa atin na tayo magkaroon ng magandang buhay sa magitan din ng kalakasan at pagsama sa atin ng banal na Espiritu. Kung ang ating Panginoon na nagumpay, tayo rin po, mga kapatid, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, mananagumpay din tayo sapagkat alalahanin po natin
mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Napakagandang pakinggan na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus ang mag-iingat niya kung gaano tayo kahalaga. Biro mo yan. Parang nababahala siya na mawalan siya ng relasyon sa Panginoong Diyos. Mawalan yung pagtingin, yung mapaiba yung relasyon. Yung connection niya sa Ama. Na panalangin niya, kung maaari lang, mawala yung kahirapang iyon. Alam niya, kasi napakahirap yung alam yung bagay. Yeah. Kaya lang, alam mo yung bagay mangyayari sa iyo, kaya lang mahirap yung karanasan. Yeah. Oo. Alam mo na yung kamay mo ay masusugat, halimbawa, masugat siya. Pero yung masakit yung pangyayari yun. Alam mo na maghihil siya, pero mahirap yung pangyayari yun. Ganon din ang Panginoong Jesus. Mahirap na daanan yun. Although, Diyos siya, pero yung kanyang pagkatao, mahirap na karanasan yun. Gayon pa man, hindi niya masyadong iniisip yung kahirapan yun. Kundi iniisip niya tayo. Paano tayo? Pwede kaya natin sabihin yan dun sa babae na may buntis, halimbawa. Yung parang alam na niya na kabuwanan na niya, 9, pwede ba niyo sabihin na pwede bang wala na lang, hindi na tuloy? Pero yung mga nanay natin, yung mga misis natin, talagang mahal kasi, mahal nila yun, no? Dahil sila yung gumawa nun. Kaya kahit iniisip nila na masakit, nakailang anak na masakit, itutuloy pa rin. Kasi yung alam nila yun may pag-ibig doon. Ang ating Panginoon, katulad sinabi mo, alam niya na masakit. Alam niya na mahirap. Pero dahil doon sa pag-ibig, ay ginawa niya yun para sa bawat isa sa atin. Hindi lahat ng tao kayang ibigay ang buhay sa isang tao. Pero ang Panginoong Jesus, lahat ay ibinigay. Pinakita ang bawat isa sa atin kung paano siya nag-iingat at nagmamahal sa atin. Yan ang Diyos na papagkatiwalaan. Ang kanyang mga pangako ay walang paltos. Mangyayari yan kung anong sinabi niya sa atin. Kaya sayang ang langit pag hindi niya gaganapin yung kanyang mga pangako sa atin. Kaya, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Amen. Manatili ka sa Kanya. Magpapalain ka. Kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Yesus, ngayon na. Para sa panahon ay magkaroon ka pa ng paglilingkod sa Kanya habang may buhay pa at malapit na kanyang pagdating. Kaya pupunta na tayo sa pangatlo, Pastor. Jesus proves He holds no grudges. Papaliwanag sa atin ni Pastor. Ayan, Pastor, may pangalawa tayong babanggitin dito kasi kanina, sa first point natin, na-experience si Jesus yung betrayal. Okay? Betrayal kay Judas, na siya ipinagkanulo sa ilang pilak ng salapiman niyan. Ngayon po, Pastor, may another kinaharap dito si Jesus na kumbaga sa human nature natin, pag nangyari to sa atin personal, makakapag-create tayo ng samaan ng kalooban. Sobrang bigat nito para sa bahagi ni Jesus kasi everyday kasama niya, everyday na pagkakatiwalaan niya, everyday, kumbaga kayo magkakasama. Ewan ko kung may karanasan kayo na sobrang lapit mong kaibigan and then suddenly, nag-collapse lahat ng inyong friendship. Kumbaga parang may nangyari, may ginawa siya against you, or napagkalat sa iba, parang sumama yung kalooban mo. Pero kay Jesus, ganun din Yung betrayal una, pangalawa, ito denial. Okay? Baga, parang ikaw, Pastor, parang maaatimba natin na i-deny tayo ng asawa natin. Parang ito yata ang pinakamahirap Yung, asawa mo ba to? Hindi. O kaya, yung mga anak natin, tatay mo ba yan? Hindi. Pero Jesus, yung kay Peter, itong senaryo na to, na ating bibigyan pansin, Pastor, ito yung senaryo between kay Jesus at kay Peter na. Okay? Dito sa senaryo na ating pag-aaralan, while si Jesus, siya ay tinatry. Paano ba ito? Parang sinusubok siya or inuusig doon sa may lugar na kung saan nandun yung Sanhedrin, yung mga leaders. Sa kabilang banda, at doon sa part na yun, si Jesus nagbibigay ng tapat na testimonya. Tapat na patotoo tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo. Sa kabilang banda, si Pedro nagbibigay ng maling testimonya, ng false testimony about sa pagkakakilala niya kay Jesus. So dito ngayon yung contrasting part nila na yung sa suffering ay naghula-pulasan lahat ng mga tao, yung mga disipulo, di na sila magilap. Alam mo, ikaw unang-unang disipulo, Panginoon, kahit anong mangyari, akong bahala sa'yo. Hindi kita iiwan. Tapos yung dulo, parang ikaw pa yung unang-unang tumakbo, ikaw pa yung unang-unang nawala. Masakit kay Jesus yun. Kaya yung prophecy ni Jesus about kay Peter, di ba? Na
yung yung rooster, yung titilaok ang manok ng pangatlong beses na ako ay iyong i-deny. Na ito nga nangyari sa part ni Peter na si Jesus nagbibigay ng testimonya doon sa harap ng mga Sanhedrin. Si Pedro ay nagbibigay ng mga maling report. Ano itong mga bagay na ito? Kasi kailangan maintindihan natin na itong propesiya na ito na ibinigay, na pinakita ni Jesus kay Pedro upang makita nila na kinakailangan mangyari yung lahat ng mga bagay na dadanasin ni Jesus. Bagamat may mga disipulo, hindi talaga nila naintindihan yung mga ministeryo at intention ni Jesus, bakit niya ginagawa yung mga pagmiministeryo. Possible pala yun, Pastor, na kahit tayo, matagal na tayo naglilingkod, may limitation pa rin yung understanding natin sa tunay na intensyon ng Diyos sa buhay natin. Imagine mo, araw, kadikit nila si Jesus, araw, gabi, 3 years. Pero sa dulo ng ministeryo nila, hindi pa rin talaga nila naintindihan. Kaya ako, parang binibigyan ako na idea, Pastor, na kahit sobrang tagal din siguro natin sa ministeryo, may mga part na may mga immaturity tayo sa journey natin, sa pananampalataya natin. So I believe ito, part ng denial ni Pedro ay may immaturity siya pagdating sa understanding niya sa tunay na intensyon kung bakit narito si Jesus. Siyempre, Hudyo siya. Ang kanilang iniisip na merong conquering king, sasakupin yung Romano mula sa mga paghihirap. So siguro sa part ni Peter, may disappointment to sa kanya . Hindi ito yung na-expect namin. Hindi na ang conquering king, pero suffering king pala yung pupunta sa amin. May disappointment sa part dito ni Peter. Kaya dito binigay itong report na ito na talagang sobrang nung nalaman na ni Pedro na nung tumunog na yung manok, kasi nung pinaralan ko sa biblical times, common yung mga rooster sa biblical times. Common yan sa mga towns and cities. Usually, kahit dito sa atin din naman, usually tumitilaok yung manok. Pag sa biblical days, may anticipation sila na kapag midnight, automatic titilaok yung manok. Tapos, may mga anticipation din sila na maaring sa susunod na mga oras, tutilaok. Pero ang another expectation nila na titilaok yung manok ay yung daybreak na. Yung parang pabukas na yung liwanag. So, yun yung expectation nila. Kumbaga, dito tinitingnan, may isang nag-aral dito na yung may expectation na pwedeng tumilaok yung manok na yung mga oras na natitirang oras, para meron sanang opportunity, alam mo yun si Peter na yung makapag-reflect siya ba? Kasi kahit ikaw binigyan ka ng propesiya, may warning ka, iisipin mo yun. Iisipin mo magdamag anong oras, pang ilang beses. So meron ka ba sa puso ni Peter? Pero sa kabila nun, sabi ng isang commentary dito, but even though, referring kay Jesus, He knows the ways we will fail Him, our Lord does not stop us loving or using us to further His message. Ang context nito related doon sa pag-deny ni Peter, nung tumunog, yung tumilaok na yung mga manok. So those rooster crowings must have haunted Peter for many years. Kahit ako, pag nangyari ito, isipin ko, grabe, no? Parang ganito, Pastor, ako pa naman number 1 nagsalita doon na hindi kita i-deny, makikipagpatayan ako sa'yo. Nag-manifest naman, Pastor, di ba? May tinagpa siya na tenga, na ipagpatayan siya. Pero nung dulo, kumulang pa rin. Kumbaga, it must have been hunting him for so many years and may have helped him stay. Siguro humbling experience ito kay Peter. Siguro part din, Pastor, ng pag-ano nito ni Peter na humbling experience niya, sa kabila ng lahat ng kanyang denial na nangyari, iniisip siguro ni Peter, iniisip siya ng Panginoon. Baga, tinitingnan doon, may mga encounter sila, kita niya, tinatried si Jesus. Nakita pa nga sa ibang mga sa mga movies, di ba? Parang si Jesus nakatingin din kay Peter habang si Peter nasa gilid. Kahit ako kinikilabutan, pag napapanood ko yun, na parang binibigyan ako ng mensahe na sa mga paghihirap ni Jesus, naiisip niya ako. Naiisip niya na pag hindi mangyayari yun, ay walang mangyayari sa ating mga tao. Sabi nga ni Paul, di ba, sa Corinthians, pag hindi namatay si Jesus na pako sa krus, sa lahat ng mga nilalang sa buong sansinukob, tayo ang pinakakawawa. Wala magiging kinabukasan tayo, wala tayong future, wala tayong hope. Kaya dito, yung sa message ito na ipinapakita na si Jesus talaga, pinatunayan niya dito na kahit ganun yung ginawa ni Pedro, ay walang sama ng loob kasi ang iniisip ni Jesus yung plano ng kaligtasan.
Kasi kung ako siguro, kaya hindi ako pastor pwede maging Diyos eh. Kasi baka may puso ako mapagiganti. Kung ako ang Diyos, baka ewan ko kung anong gagawin ko. Diba tayo, may ano tayo na, pag ako mapunta sa ganyang lugar na yan, naku, lagot ka sa akin. Kung ako mapunta, malagay sa posisyon na yan, itong gagawin ko sa'yo. Pero si Jesus, hindi niya inisip yung pagtatanim ng sama ng loob. Ito yung leksyon sa ating lahat. No? Even though we are taken, tried, and tested ng maraming bagay sa lupa, wag na wag talaga tayo, pastor, magtatanim ng sama ng loob. Kasi hindi rin ito magpapalaya at magpapaligaya. Kasi kung yun nag-manifest sa human nature ni Jesus Christ, anong hope meron po tayo? Paano yung plano ng kaligtasan? Baka masabotahe. Baka yun, pastor, baka yung plano ng kaligtasan, baka salvation by works lahat yun. Kasi pipilitin natin siyang i-please para mapalapit tayo sa kanya. Yun yung contention ngayon dyan sa Facebook eh. Yung human efforts ba? Or faith ba? Yan ang problema ngayon ng mga mananampalataya sa FA. Pero si Jesus, hinayaan niya, hindi na dapat natin yung ipilit yung sarili natin, magawa tayo ng effort para lumapit sa kanya kasi siya mismo ang nag-initiate para lumapit siya sa atin para makatugon tayo sa kanya. So nakita ko dito sa lesson natin, pastor, na si Jesus kahit na may denial, may betrayal, mayroong paghihirap, hindi nagsabi ang biblical text na siya ay sumama ang loob, na nagtanim siya ng galit. Instead, ang iniisip niya ay kaligtasan nating mga tao. Gusto kong basahin ito, pastor, yung sinabi ni Ellen White dito sa Desire of Ages. Sabi dito, the Lord would be so bountiful to His human family that it could not be said of Him that He could do more. In the gift of Jesus, God gave all heaven. Amen. From a human point of view, such a sacrifice was a wanton waste. Kasi maraming mga tao tinatanggi nila, ano pakialam ko kung namatay si Jesus? Ano pakialam ko? It's just His waste of time. Pero sabi dito, to human reasoning, the whole plan of salvation is a waste of mercies and resources. Totoo nga naman yung pastor eh. Bakit maglalaan si Jesus ng panahon sa atin? Sino ba tayo? Tayo ang pinakamaliit, sa kaliit-liitang nila lang sa sanlibutan, tayo ang pinakamaliit, pero pinaglaan na tayo ng mercy at resources ng Diyos. Resources ng langit, lahat ng ginamit. Kaya sabi dito, self-denial and wholehearted sacrifice meet us everywhere. Well, may the heavenly host look with amazement upon the human family who refuse to be uplifted and enriched with the boundless love expressed in Christ. Well, may they exclaim, why this great waste? So para sa akin, pastor, hindi po ito eh. Kumbaga sa perspective ng tao, it's just a waste of time. Pero sa langit, ito eh, pagkalat ng mercy, ng love, at ng resources ng langit. Yung sino resources ng langit? Si Jesus. So I believe, so dito, sa lesson natin, Jesus proves that He holds no grudges kasi sa kabila ng ginawa ni Pedro at ni Judas, sila pa rin ang iniisip ni Jesus. Yung kaligtasan pa rin nila ang iniisip ni Jesus. Napakaganda, no? Masarap din isipin na noong panahon ay maraming mga kaibigan si Jesus. Maraming sumasama sa Kanya. Daming taong nag-follow o sumusunod sa Kanya. Nung pagdating ng glitis na, kahit yung mga ini-expect niya ng mga kaibigan, mga apostle, disciples niya, ay nagkawala na. Yung mga nanangako na si Pedro, sabi mo, nagkawala na. Ganon din minsan sa atin. Yung mga in-expect mo na kaibigan mo, nakasama mo sa journey ng paghihirap, ay mawawala na rin sila. So, ang pinaka matibay pa rin ay ang Panginoong Jesus. Mayroong ang nagsasabi na kahit marami kang kaibigan at kasama na hindi naman maayos ang pananampalataya at hindi naman tumutugma sa tamang daan, walang kwenta. Pero kung kahit may iisa kang kasama ang ating Panginoong Jesus at tamang landas mo, ikaw pa rin ay maayos at maligaya at magkaroon ng payapang buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tama lang na ang bawat isa sa atin ay nasa Panginoong Jesus. Na kung totoong nasa Panginoong Jesus tayo, ay hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Correct. Alam mo, pag nagtatanim ka ng sama ng loob, umiikli yung mundo mo. Oo, umiiwas ka doon. Tapos may sakit na ng loob ka na naman, umiiwas ka na doon. So, umiikli ang mundo mo. Hanggang umiikli na, ang gagawin mo, makipagkaibigan ka, pinagkukwento mo yung mga masamang loob doon sa kabila. Kala mo'y kukuha ka ng mga kasama, ay mahirap yung gagawin. At isang paraan ng kaaway na ang bawat isa sa atin ay magsama ng loob. Totoo. Magtanim ng sama ng loob.
Tayo magtanim ng mabuting loob. Amen. Ang tawag nila doon ay mayroong ibinigay na magagandang paraan para siya ay nagkakaroon ng maayos na buhay. So Dahil nung doon. nagkita, actually nung sabi doon sa Desire of Ages, when the cock crow, nakita ni Peter ang ating Panginoon. Pero yung face ng ating Panginoon, hindi siya galit. Kundi parang nandun pa rin yung endearing love niya doon kay Peter. Ganda. Kasi alam niyang mangyayari yun eh. No? At ito naman, maganda yung binanggit mo siguro after ilang mga days siguro pag nakarinig ng tilaok ng manok si Peter, siguro lagi siyang maalala yung sarili niya. No? Lagi niya naaalala. Araw-araw, inaano siya sa bahay namin, alam mo yung tilaok ng manok, 1:00, 2:00, 3:00, lagi ko naririnig. Pero kung titingnan natin, nung sinabi ng Panginoon kay Peter na sa gabi na to, you will deny me, ay siguro pinaghandaan ni Peter yun eh. Sinabi niya, hindi kita i-deny. Kaya nung nandun sa Garden of Gethsemane, sabi niya, eto na to. Dito ko napapatunayan. So ang ginawa niya, nung huhulihin ng Panginoon, di ba kinuha niya yung kutsilyo, so tinapyas niya yung tenga ng isang tao doon. Parang sabi niya, ayun na yun. Ano ko na sa'yo, pinadama ko na sa'yo na ako ay hindi. Pero kung makita natin yung pangyayari, ilan yung nagtanong? 3. Unang nagtanong sa kanya, babae. Noong unang panahon na yun, parang hindi iniintindi yung mga babae. Pero bakit nag-deny siya? Babae lang naman. Pwedeng hindi na niya pansinin yun, hindi siya magsalita. Pero sinabi niya hindi. Tapos sunod, lalaki na yung nagtanong. Kamag-anak, yung sunod, kamag-anak. So parang ang nangyari, parang pabigat ng pabigat yung nagtanong sa kanya. At sinabi niya, hindi. 3 beses. Now, tayo rin minsan, gano'n ang nangyayari sa atin. Dinidinayin natin yung ating Panginoon. Hindi sa ibang mga tao, kundi sa sarili natin. Parang sa halip na sumunod tayo sa Kanya, ang ginagawa natin, susunod tayo dun sa mga nais natin, yung mga gusto natin, yung mga bagay na malapit sa atin. Dinidinayin natin ang ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon nandun. Katulad po ni Peter, mahal pa rin ng Panginoon si Peter. Amen. At tayo rin, kahit ilang beses tayo nagdi-deny sa ating Panginoon, kahit hindi natin siya pinapansin, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Gusto ko idagdag dito, Pastor, sa nakita ko dito, tinuturoan tayo ng lesson dito na yung huwag tayo masyado maging mayabang. Tama yan. Kasi naniniwala ako na lahat tayo may punto ng buhay natin na naging mayabang tayo at nagiging mayabang tayo. May level ng yabang. May level yun eh. Lalo, Pastor, siyempre pag may mga na-achieve tayo sa buhay. Kasi si Peter, sabi mo nga, Pastor, gusto niyang patunayan talaga na yung akusasyon niyo sa akin iba. So nagyabang siya doon sa Gethsemane hanggang sa may tagpasan. Kasi iniisip niya na kaya niyang isustain yung kanyang pride. Sinabi. Kaya niya isustain yung kanyang pakikipaglabang kay Jesus. Mali ang iniisip niyo sa akin. Kailangan kong i-prove to. So pagdating doon, nakita nila na hindi yan yung intensyon ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, hindi sa pag-aaway-away. Hindi sa paglalaban-laban. Siguro si Peter, nung na-deny na niya, tapos tumilaok na yung manok, di ba? Sabi doon siya, umiyak, di ba? Talagang sobrang labis yung kanyang pag-iyak. Siguro nag-recall lahat ng mga nangyari sa kanya, yung pinagdaanan nila ni Jesus, kasama din siguro dun yung remorse na, grabe, kasama ko to araw-araw, bakit ko nagawa yun sa kanya? Nagyabang pa ako na hindi ko kasama. Kaya tayo mga kapatid, kung may mga bahagi man na hindi natin ipinapasakop yung kayabangan natin, iisip natin tayo lang yung marunong, tayo lang yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay, ipasakop natin yan sa Diyos. Tularan natin si Jesus kasi kahit na si Jesus ginawan siya ng hindi mabuti, iniisip niya yung kabutihan ng mga tao. So ako ang dalangin ko, Pastor, hindi ko magaya yung ginagawa ng mga tao. Kasi may mga frailties dyan eh. Gusto ko magaya yung hakbang na ginawa ni Jesus. Amen. For me, si Jesus lang yung pattern ko sa buhay. Hindi ako tumitingin sa iba. Kasi pag tinignan ko yung iba, alam ko, may babagsak sila eh. Pero pag tumingin ako kay Jesus, siya yung perfect example at pattern sa akin na kahit na ginawan mo siya ng hindi mabuti, babalik at babalik siya sa iyo. Mamahali, sabi mo nga, Pastor, diba? May compassion, may love pa rin. Tinitingnan niya si Pedro na alam mo yun, kawawa naman ito. Tayo, diba? May ganun. Kawawa naman ito, nadala lang ng kahinaan. Mahalin pa rin natin. Magministeryo pa rin tayo sa kanya, kahit ganun. So I believe ito, nakita ko na
hindi talaga nagtatanim ng galit. Jesus does not hold yung mga grudges sa atin kasi mahal niya tayo. Doon si Jesus talaga example ng love. So sana makita natin na si Jesus yung example na huwag tayo masyadong mapagtanim, mapaggalit ng sama ng loob kasi si Jesus maging pattern natin at tiyak na hindi tayo mamamali sa mga maling paraan ng sanlibutan. Ang nakita ko pa doon yung nagsinungaling. Tapos nagtinginan silang dalawa. Nagsinungaling uli, nagtinginan silang dalawa. Parang nakikita ko na wala tayong naikukubli. Correct. Kitang-kita tayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na kasinungalingan natin. Kahit doon sa mabubuting bagay, nakatingin ang Panginoong Hesus sa atin na naghihintay na bumalik ka na sa akin. Ako yung walang sakit ng loob sa iyo. Basta bumalik ka sa akin, ako yung masaya na. Kaya ang bawat sa atin, totoo, ang Panginoong Diyos, Panginoong Hesus ay hindi siya nagmasama ng loob, kundi naghihintay ng pabalik tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Sabi nito nung nagkaroon ng ganun ang karanasan ni Pedro, sabi dito siya'y lumabas at umiyak ng buong pait. Grabe. Matindi. So, nagsisi siya. So, magsisi tayo sa lahat ng mga bagay na pagkukulang natin o kaya karanasang pagsisinungaling, o kaya i-betray natin, o kaya mawalang kaalaman tayo sa ating Panginoong Hesus. Patuloy tayong ang leksyon natin ay magiging, Jesus proves that He is faithful friend. He cares for us, at saka He holds no grudges. Ang bawat sa atin, lahat ng mga nanonood sa programang ito, ganon din sa AWR, mga nakikinig, at lahat ng mga viewers natin, purihin ang Panginoong Diyos. At sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya, nahingin natin si Pastor Joel sa isang panalangin. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa'kin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa'kin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa'kin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin.
musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa'kin nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa atin. Sa atin. Sa atin. Tayo manalangin. Salamat, O Diyos, sa mga paalala na Ikaw ay tunay at tapat naming kaibigan. Salamat sa paalala na You care for us. Salamat din sa paalala na kahit nakakagawa kami ng paulit-ulit laban sa iyo, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa amin, hindi ka naghihiganti, kundi pinakamabuting bagay pa rin ang nais mo para sa amin. Kaya salamat na ibinigay mo ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong paghihirap, sa inyong kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, na siyang dahilan kung bakit kami nabubuhay ngayon, na siyang dahilan kung bakit namin ipinapangaral ang mabuting balita, na siyang dahilan kung bakit nagnanais kami na makita namin kayo diyan sa langit na bayan. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa pag-aaral na ito. Nawa ay maging pagpapala ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay, maging pagpapala sa mga nanonood sa amin. Kung meron man silang mga pinagdadaanan, nawa nakatulong at nakaambag ang aming pinag-aralan na ito sa kanilang mga pagtuto sa buhay na ito. Pinagkakaloob namin sa inyo muli ang aming buhay, sa aming pong pag-aaral na ito. Bigyan kami ng karunungan upang higit naming maintindihan hindi lamang ang mga leksyong ito, kundi ang inyong mabubuting panukala sa aming buhay. Matawad sa aming pagkakasala. Salamat sa paikinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, muling ikaw ay naanyayahan na patuloy na susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Kami din ay nagmamahal sa iyo.